umattend ako ng clear dream match, yung football, yung si Tony player siya doon. Fuck. Tapos sa magazine, sa Inquirer ba yun, something, nandun yung picture niya, bumakat yung titit siya doon sa short. Sabi ko, laki. What does the clear dream match have to do with it? This a clear, football kasi sila, pinicturan nung photographer na publish sa magazine, nandun yung kay Tony. Titi niya, nakabakat. Sabi nung friend ko, nanood kami sa Makati Stadium dun sa... Nagyakag ka talaga para makita. Pagkatingin ko, totoo nga. The Pod Network Entertainment. Isang manyak eh. Eto na. Narinig na natin. Hindi na rin ni Pepe yung ano eh. Yung music. Intro music. Nga, may entrance Malinaw music. totoo yun, ano? Pag tatlo kayong manyak na magkakatabi, mas okay kaysa yung Oo naman, siyempre. Hindi lang ikaw yung gigil na gigil. Ano ba ito? Sa bus? Ito ba yung pinag-uusapan nyo? Sa MR. saan? All in general naman. Uy, sorry kinamay ko ni Yelo. Pero Ano mo namang sana itong mga itong tumikim ng yelong galing sa kamay ng Pepe. Kadiri naman yan, Pepe. kaya may ano to, miracle oil. Gaano kasi, bakit sa Miracle? Welcome to the Cool Pals! Episode 784. Exclusive! On Spotify and YouTube. Sasagot na Ganda. Bakit naman yan ang pempem? Tungkol sa matababang episode natin tonight. Ano ba Bakit? kanta to? Bakit Mr. mataba? DJ. Yan, tungkol sa Payat mataba. pa siya niya, no? Kinanta na yan. Man, sobrang salbahe mo. Tanga ka. Gago ka no. Payat na siya. Munti ka na taki sa puso si Pepe. Hindi lumalayo sa frame si Pepe. Na-realize niya no? Pucha, ang cute ni Sharon dyan sa vinyl cover niya. Hindi na nga Actually, binanggit crush ko si Mama Sharon nun. Sorry, Mama, tawag ko sa kanya. Kasi ayaw niya ng madam, ayaw niya ng anything else. Pag nakatrabaho mo siya, Mama. Saan mo siya naka-work? Sa Family of Two, Mother and Son's Story. Totoo bang nagbibigay... Pag May si palechon? siya, laging may lechon sa dressing room? Hindi ko alam kasi vegan ako eh. Hindi ako pumupunta sa dressing room nila eh. Nung time na yon, vegan ka na. Oo, tsaka hindi kami nagka-eksena kasi puro kami ni Alden yung magka-eksena eh, sa opisina. Kasi yun ang urban legend yun eh. Lechon. She's very generous. Na magpapalit yun sa set. Kaya yung doorknob malangis eh. Di mo buksan, no? Observe, pakipasya no? Saan may tunog? Pag nagkaroon kami ng pelikula ulit, sabihin ko mag-guest kami dito parehas. Ayun. So, yun. Sabaw niyan ako eh. Pakat na lang yung mga sinabi namin. Hindi, kasi kung totoo, galante daw talaga eh. Oo. Saka nandilibre. Buti na lang sa podcast, pwede mo pakat. Pero sa radio, hindi mo pwedeng ipakat yan. Kasama din natin ngayon dito si DJ Tony and Jojo, the Love Survivor. Yan ang guest natin. DJ At Tony. Pepe Herrera. Hindi natin alam kung bakit nagsama yun. Kaya nga eh. Dahil ba si Tony mahilig ka, Pepe? Binigyan sa Pepe ito eh. Oo. I feel Tsaka mga inuulit eh. Tony, Jojo, Pepe. Oo nga, no? Kompleto yung ang ganda. Ang galing ha. Tadhana yan. Gogo. Galing. Tama no? Hindi nakatabi yan Ito din, shabu-shabu. Oo. Ulit din. Anong pangalan mo ulit? Ngongo. Okay lang ba? Roger, di ba? Roger. Tanongin kita, bilang ngongo, pagka nag-portray ba ako ng ngongo sa pelikula, ma-offend ka? Tangina mo! Ay, sa isang gol lang ako! Putang ina to! Ano sabihin mo? Hindi, magkapatid naman tayo sa pelikula. Wala ganoon. Sige, pwede. Eksena. Magkapatid. Tingnan natin Okay. magkapatid. Okay. Man, magilit na ngayon ka sa akin. Ba naman lang tayo parang
parang feeling mo, gusto mo ikaw ang mas mataas sa akin. Matangad nga ako sa iyo eh. Ano mang gagawin? Mas matinong salita ako eh. Mas sumo ka pa pala. ANC na. Galing ha? Pwede nga. Nakakatuwa. Aabangan ko yan. Credits na agad yun End credits. Robert Weed. Putang ina. Si DJ Tony na mahilig din sa Pepe. Hindi, si DJ Tony. Nung kagad no? Talagang ito matagal na dapat natin i-ginesto. Marami tayong matututunan dito eh. Kasi kung sino yung, kasi galing tayo 10 utos kay Josh. Yes. Diba? Nakaka-proud. Nakasama si Pepe, yung si Gerald yan. Tapos yung movie kasi, dark humor siya. Tapos, ilusot sa mainstream na R16. That, people Filipinos can enjoy dark humor, comedy, tapos religion pa yung main topic, di ba? So talagang achievement siya. Sa Boys Night Out. Gusto lang iabang ni GB na yun. Kasi, sa amin sa movie na yun. Hindi kasi kung sa larangan ng pelikula, yung 10 utos kay Diyos, parang nailagay yung dark humor na ma-appreciate ng mga Pilipino. Masa. Ng masa. Itong Boys Night Out, talagang revolutionize nyo din yung radio eh. From the usual na tumatawag ng may problema sa relationship. Mga to Jody Mango. a little, ano na siya parang pinush nyo yung envelope talaga na kung saan pwede dalhin yung radyo eh. We basically put sex on the on the forefront when it comes to radio. Kasi bawal talaga. Religion, KBP, governing board of all radio stations. Unless GMA ka. Ang GMA hindi part of the KBP. Talaga? Mike Enriquez, the late great Mike Enriquez, he actually took out GMA from the KBP when he went to be fully in charge of Double B. Galing Ayaw niya. Bakit kaya? Ay, hindi tayo lalabas sa KBP dahil gusto kong pag-usapan ng sex. Sabi niya, simula kayo, pwede niyo na pag-usapan ng sex! Buhay kamay! I think also it was, parang, mapolitika rin ba ang KBP? Mapolitika. Nung umalis sila, sinabi na, excuse me po. Kasi when you're part of that, you have a monthly or yearly membership fee. Tapos, when the advertisers, mga ad agencies, syempre may, malaking pera yan. So when you're part of the KBP, they're supposed to protect you from being abused by the advertiser agencies. Sir Mike saw something else na hindi na kailangan. Our radio programs will sell itself. We don't need any protection. Rock and roll. Hindi na kailangan. Pwede palang lumabas sa KBP, no? You can get out of it. Yeah. Wow. Kasi hindi naman siya government, di ba? Hindi naman government. It's private owned. Okay. Yeah. And even if you are government owned radio station, hindi ka naman pwede magbenta eh. Any government station cannot earn from advertisers. Kaya if you listen to FM1, FM2, wala silang commercials kasi government run. Ano ang ilang beses na kayong pinatawag sa KBP? Oh my God. Average na lang per year. Excited ka ba tuwing pinapatawag ka ng KBP? Kilala na yun. Oh, Tony! I think I started 2001, so yung mga 24 years, mga 3 beses na. Pinaka-memorable ba? The first few years of Boys Night Out. 2006 kami nagsimula eh. Sam YG, Slick Rick. Actually, ang first, King DJ Logan. Logan, ako, tsaka si Slick Rick. And then from 2006, umalis si Logan 2007. Dito si Mark Logan. No? Hindi. King DJ Logan. King DJ. DJ, kapareho lang. Magic! Hindi ko kilala kasi. Sorry, DJ Logan. Ano nga, susunod na kanta. Oh, ito na. Ito na. Pop DJ. And then from when Logan left, kinuha ko si Sam from RT. Nandun siya sa RT. And then, yun, ang first violation namin, may
dumating na listener, tapos yung sulat niya, poem, na malaswa. Hindi namin alam eh. Sobrang lalim. We said, okay, I think you can read it. No problem. Ano yan? 2 pages yun. Binasa niya. And Habang nagsasalsal, hindi naman. Hindi naman. But malaswa siya eh. I don't know what happened to that letter. We got a warning, and then after that, we were sent a love letter by the KBP na ito first warning nyo. Malaswa din. And then the second one was the one I told you na all girls school, nag-thesis. So, ang topic nila, mga malaswa or mga manyakis na host Nako. sa TV and radio. So, Boys Night Out, Willie Revillame, Joy De Leon, Ben Tulfo. Pati si Ben Tulfo nasama. Kasi ano Sa siguro, bitag. nagmumura. Si Ben, bitag yun eh. And then, Napaka-sexy mo ah. Hindi ganon. Hindi pa ganon. Hindi ganon. Yum, yum, yum. mura siya eh. Mumura siya eh. So that was 2008, 2009. And then, we were called to the office of KBP in Makati. And then, tatlo kami pumunta. And then, yun, yung mga board of governors, yung mga judges or the committee, mga matanda. Mga 70. Thunders na. Thunders na. Oo, may mga Grabe. sobrang traditional. And then may conservative. pare na malaking Bible. Oo. Yung big Bible. Si Moses. So, binabasa niya sa harap, no? Ito yung violation niyo eh, no? Excuse me. And then you're not allowed to, ang violate, you cannot drink. Binasa lahat. All the violations you did for the KB. You cannot drink, you cannot talk about sex. You cannot have, syempre may nagtatanggal ng damit. Diba? 10 Commandments may binabasa niya. Lahat ng malaswa. May bawal nagubad na. na sa inyo? Many times. Marami na. Oo. Talaga? As in, So, totoo talaga yun? Kasi radio lang yung nakikinig. it's still on YouTube. Oh, meron. Nandun pa rin. 2006, So- 7, 8, 9. Blur lang. Hindi, No, kita no kita blur. na. Anong keywords? So, paano nyo sila mapapahubad? Strip quiz doon. Strip quiz. So, Strip quiz. and then every Tuesday yun. And then we used to have different dares. So I dare you to lick the salt. So we have tequila, we have salt, we have lemon. And then, yun, I don't know if you remember kung meron pa ba Moco Girls. Oh. The Moco the Girls. first generation. Yun, hindi pa na sumasali si Mocha sa gobyerno. Ano pa siya? First few years of Mocha Girls. her career. Yun, lahat. Labasan. Hawakan. Tinigasan ba kayo pag, nangyari na ba yun? We have a segment. It's called Don't turn me on. Don't Turn Me On. Oh. So we sit there. Tingnan mo? Oh. We sit there and then they can touch us anywhere. And as soon as honesty system pag tinigasan kami or we feel horny, out na kami. Oh. Si Sam mabilis palagi. 5 seconds, 10 seconds. Inihip po. Lahat. Wow, that's a great test of your threshold. Gagawin hindi ba ako natin ngayon yan? Gagawin ba natin ngayon yan, Pepe? Hahawakan tayo ni Roger sa isa. Sino ba to-turn on sa kay Roger? Baka may So you fetish can case do ako. whatever the girl wants. So at that time, it was apat pa sila na Mocha Girls are 4 or 5 Yung first edition, first generation Ayan, dilaan sa nipples. Dinalaan kayo sa nipples? Yeah, you see it. It's still on YouTube. Ni Mocha? Sino It's still there. It's still there. Sino nag-iisip ng mga segments nyo? Wait lang guys. Ayaw mo na dyan Tawag sa'yo sa KBP. Nung pumasok ka, sabi mo kanina, That's the devil. Siya yung demonyo. Siya yung demonyo. Siya yung demonyo. Sino may sabi nun? Yung pare? KBP. Hindi. One of the elderly. Yeah. Bill, sabi sa'yo. Yeah. May guess na kayo na di nyo alam trans? Hindi namin alam. Usually alam naman namin Tapos sinasakyan nyo lang na... Oh, okay Sinasakyan lang. nyo? Okay lang. Hindi naman sinasakyan, but we've had trans naman. Over the years, I can't recall how many na, but marami na rin. Paano nyo pinitch yung segment sa radio, yung management? Like, ito, gagawin namin to, Boys Night Out, ganito, medyo edgy, sex ang Well, topic. our station manager was very carefree, si Aidu. So, our segments don't really need to go through him. Okay. He really believes that kayo na bahala. Creativity, kayo na bahala. Sarap.
Oh, free hand. Yung unang episode ng Boys Night Out, ano yung pinaka matapang na segment agad na ginawa nyo? Siguro yun, radio tabloid. Yung sex stories ng mga iba mong tao. Fuck man. May radio tabloid kayo dati. College pa lang ako noon. Tigas na siya. Saglit muna. Sa boses no? Kasi effect siya. May tumawag sa inyo noon. Panggabi ata kayo noon. Yes, Tapos, 9 to 12. Kinuwento niya na yung first sexual experience niya was with his cousin. So, bakla siya. Tapos yung first sexual experience niya is... Tapos sinabi mo, Tapos pinitigasan siya. Nabusesan ko kung sino siya. Tapos hindi lang ako yung nakaboses sa Kasi niya kanya. na lalaki Kasi dalawang lalaki. Okay. So sobrang wild, ang awkward yung next day. Kaya hindi ko makakalimutan yung radio. Kilala mo? Ikaw yung pinsan? Hindi. Patapusin mo! Tinanong mo, ikaw ba yun? Tinanong mo. Hindi namin matanong eh. Hindi namin matanong. Kilala? Paano mo kilala? Sa boses kasi sobrang distinct yung voice. Tapos kaano-anos mo siya? Classmate ko lang siya. Classmate sa UST. UST ka rin pala. Weird ba yung... Yun yung napulot mo doon. Ano course mo? Ito yung tabloid is may color. Color. Color, yung magano. Ano yung boses pa? Hindi ko kayang ganyan. Hindi ako magaling maggaya ng... Pero alam mong siya, bading. Oo, out naman siya kahit nung nag-aaral pa lang kami. Out naman siya. Yun nga lang hindi ko na-expect na Tatawag siya. Ganun. tatawag, ikikwento niya yung unang experience niya. May tumatak ba sa iyo na kwento doon? Sa tabloid, The most memorable sa tagal na eh. Kasi we stopped doing it. When we got suspended in 2009, 3 months no pay, tapos gusto nila itanggal na yung Boys Night Out. Wala na. 2009 yun eh. Paano nyo nailaban na wag tanggalin? Ang ginawa namin, we went back to the office and I said to my boss, sige, 3 months suspended na kami. Fine, we'll take it. Tapos nagbayad, I think more than 750,000 pesos. Oh? The fines of... Kasi yun all-girls school na yun, naggawa ng thesis eh. Sinubmit nila sa KBP. So, KBP will only fine you if someone reports. Pag wala namang report, okay lang eh. Kaso thesis yun eh. Sobrang detalyado nun. So, yung problema. So, lahat ng violation, tapos may pa sila, may audio recording pa. Kailangan namin mag-submit. Lahat ng shows, ng 9 to 12. So, sabi nila, itong mga segments nyo, hindi po pwede. So we took out radio tabloid, confession sessions, tinanggal namin rin yung mga ibang segments for now. And then we said, sige. Boring! Yeah. So but just to nangyari? keep the brand alive, we said, sige, we'll do 6 to 10 and we'll be more pop-friendly, more PG-18. But it's not the same. Paano nyo na It's not the same. Okay. Paano nyo na-retain yung mga fans nung original segment? Were there any segments na parang, pwede na to, sige, okay na yan? Hindi rin eh. I mean, over the years, obviously, you're more guarded eh. Unlike online, you're not guarded anymore. But we were really reprimanded by the owners or our station manager and the KBP. So you kind of are no longer free of mind to create and say whatever you want. Alam mo na yung limitations. Iba. Kahit na gusto mo, it's not worth it. And I think that's the reason why podcast is doing so well, right? You have free range. Oo. Diba? Ang tawag natin dun parang raw at unfiltered. Unfiltered. Hindi nyo naisip itawid sa podcast yung Boys Night? Well, we did in 2012. We had our own podcast, our own office, our own studio. But I think at that time it was just too early, 2012. Mabagal pa yung palo ng live internet for Wala people. Streaming. Streaming was too slow, 2012. Wala pa FB Live nun, I think. So we kind of got tired of it. And then, because from the radio show, we would do a live show for online. So, bino mo, Monday to Thursdays. Pagod. Every night. And then, we just got tired. Laging asaran niyo dun sa Boys Night Out. Pag may babae kayong guest, ikaw yung may pinakamalaking titi.
Totoo yun. Kita mo na. Ay, si Joel. Kita mo na. Hindi si Jojo yung tinatanong mo. Totoo yun. Ang ganda. Apilok siya. Prove yun na talaga si Tony. Marami nagsasabi na talagang girls talaga. Kaya ba medyo sira yung panga mo? Hindi naman. Putang ina mo. Bisita to, James. Putang ina mo, bisita to. Hindi naman, wag naman ganun ka-unfiltered. Oo naman. Okay lang. Sanayin na eh. Isa lang naman ako. gusto nila. Kahit na, manners. Putang ina mo kayo. Wala ka manners eh. Okay lang yan. Yan ang maganda sa podcast. Kaya parang, paano mo nalaman? No, maraming Namasalasala yung panga niya. What itong storya niya? Sinukat na ba? Hindi naman. Sinukat? Nakita ko siya kasi umattend ako ng clear dream match yung football, yung si Tony player siya doon. Fuck. Tapos sa magazine, sa Inquirer ba yun, something, nandun yung picture niya, bumakat yung Tite. siya doon sa short. Sabi ko, laki. What does the clear dream match have to do with it? This a clear, football kasi sila, pinicturan nung photographer na publish sa magazine, nandun yung kay Tony. Yung City niya, nakabakat. nakabakat. Sabi ng friend ko, nanood kami sa Makati Stadium dun sa... Nagyakag ka talaga ha, para makita. Pagkatingin ko, totoo nga, malaki nga. Nagulat ako. Sabi ko, nainggit ako sa ako. Ano ikaw? Ako naman, hindi naman Alam mo, kalakingan. having talaga? malaking tite, it would be nice, pero hindi galing kay Jojo No. yung approval. Nagulat na ako. Totoo yung chismis. Totoo pala yung yung mga ex chismis. mo yung nagkukulat. Pag nagugulat ka pala, sobrang detalyado ng memory mo, no? Nakita ko kasi, nandun ako sa Clear Dream match sa football nila. Nanood ako ng football. Tapos after that, kita ko totoo pala. Pero nakita mo na si Tony in action sa mga clubbing kung paano... Magaling to. Idol ko to si Tonsi. Kumbaga, papunta ka pa lang, pabalik na siya eh. Kasi late ka dumating eh. Closing na. Hindi, idol ko si Tonsi. Siya yung iniidolo ko pagdating sa babae. Paano mo ba describe bago natin talagang alamin? Hindi kasi si Tons, May nakita siyang gusto sa club. maalaga siya eh. Kumbaga, lahat ng mga babae, what's your poison guys? Yung mga drinks ng girls, binibigyan niya. And then, lahat, international, local, lahat napupunta sa kanya eh. So kung pagdating sa pelikula, para bang si Ryan Gosling sa Crazy Stupid Love? Oo, parang gano'n. Kumbaga, si Tons, Swabe, no? Dimple siguro, dimples yan eh. oo, pogi pa, di ba? Malaki pa titi ni Oo, Ryan malaki pa. Gosling. Malaki titi ni Ryan Gosling. Hindi ko pa kilala, hindi ko pa nakita eh. Hanapin niya pa lang yung magazine. Hindi ko pa nakita eh. Si Ryan Rems. Wala pa, hindi ko nakita yan. Medium lang. Si Tony, grabe, walang, di umuuwing, walang nauuwi. Lahat na, Talaga? oo, galing yan si Tony. Kaya Ilang idol ko babae yan. na yung ilang sa isang gabi, gaano karami, may umabot na ba ng 3 babae na iuwi niya? Hindi naman. Isa-isa lang. Isa-isa Hindi lang. pa naman kaya tatlo eh. Hindi mo daw pala kaya eh. Isa-isa lang. Ikaw kaya mo, no? Hindi naman. Isa-isa lang. Hindi naman kaya natin. Nakaangkas ako eh. Ikaw, Magaling. kakasama mo kay Tony, nakuha mo ba yung aura niya? Yung... Hindi, doon ako, kumbaga, Nagsaka ng football na rin 50% siya. ng natutunan ko sa buhay kay Tony pagdating sa Kaya pala iba-ibang... ganyan ang hairstyle mo. Nagpakalbo na rin ako para iba rin. Pero ibang dating ni Tony. Kumbaga malakas siya eh. Grabe yung 50% na natutunan sa'yo. Tapos yung nanay at tatay niya, naghati pa sa 50%. 25% lang natulong sa buhay niya. May teacher pa yun. May teacher pa. May papakita lang ako kay Tony kasi curious lang ako kung natira na yun itong kaklase kong pokpok. Kilala ko siya. No. Hindi. Ang barkada niya. Ang kilala ko. Kilala mo? Natira mo yung barkada? Kasama ko yan sa back in the day. Ang ngayon, ang ganda ng tawag sa mga promo girls eh. Ambassadors eh. Pero singidad ko to, 46 na to. Wala na siya ngayon. Promo promodizer, girl. promo Dati girls. pa yan. 1998, 1999 eh. Hindi naman promodizer. Iba naman yun. Nag-ano ng demo ng knife. Oo nga pala. Yung boys night out ba, nakapagpahirap magpakilala sa babae sa mga club o nakapagpadali?
Did girls made it or women made it hard for you to hit on them? Ito si Ryan. Sabi niya, sorry. Ano nangyari? Kaya lang tanong eh. Ano, Roger? Natawagan niya. Tawagan niyo. Natawagan niyo ba eh? Napindot. Ang ganda na ng tanong eh. Ngayon nag-explain siya. Nag-explain siya ngayon. Ngayon, ba't text na ng babae? Narinig Sinabi pala. ni Karen Grimes, wala ka lang, mausik ka lang. Ang bilis ng balik ha. Tangin na yan. Nagsasalita eh. Tinuloy mo pa. Work kami. Tinuloy mo pa. Galing. Tinuloy na lang niya O para. sige, since tumatawag ka, iihilang ako ha. Sa 3 episode, 2 beses nakakama si Rems ha. Pero ganun nga. GB, Nakatulong to answer ba? your question, I guess in the nightlife industry, it's very difficult to approach a girl. So it makes it easier if they are listeners. But not everyone's a listener. Siyempre, radyo yan. Hindi naman TV eh. But because we were able to bring the radio program to MTV, Channel V, Studio 23, CNN, it sort of exposed us. Parang naging rockstars kayo ng radyo eh, no? Voice Night Out. Exposed us eh. Oo. And all the events, syempre, pag lumalabas kami, hindi lang kami isa lang, dalawa. 3 talaga. Every event. Whether it's a automotive, brand launch, party, dapat 3 kami magkakasama. Never just 1. Always 3. And that was the rule. And I think for us, it helped more than it being detrimental to our to dating a girl. I think it helped because it broke the ice eh. Especially pag lasing na. Okay, guards are down. Ay, kayo yung 3 sa radyo eh. But if they're still sober or anything outside the bar, ang hirap to approach a girl. Wala, duda na sila. Especially Sam. Kasi Sam's the Patawa. Ay, nako, delikado yan. But I mean, you guys know it as comedians. Sinong best na wingman sa inyong 3? Si Slick. Oo. Si Slick Rick ang pinaka... okay to si Sam, okay to si Tones. Alam niya na yung pinaka-good boy. Alam niya na anong gagawin. Na pag may type ako o may type si Sam dati, kasi may asawa na si Sam. Bahala na si Slick Rick. Siya yun John Stockton namin. Stockton Tamalone. Ayos. Madalas kasi ang wingman, yung parang, uy, mahilig ka sa soccer. Si ano nagsasoccer ka eh? Si Tony nagsasoccer yan. Dalalaki yung mga kasi. Sabi nga no, ang pinansisipa niyan sa bola, titi niya. Sarado usapan. Ito, wag ko sanang mapindot. May bago na sa Ito, Tony, kilala ka rin daw nito. Sino? Mapindot mo sana. I-call mo na rin. Okay lang. Pindutin mo na yung Nakita ko call. talaga yung mukha ni Rems eh, yung panic ng mata. Nakita ko kasi may narinig ko Nag-guess may na ba to nagsalita. sa amin? Parang. Ay, pucha. Inang yan. Ito, next question kay Tony. Anong ginagawa mo kung may nakita kang babae na kilala ka tapos hindi mo na maalala yung pangalan? Nangyari ba sa'yo yan? Bakit Tony? Kasama lang tayo ng Friday. I usually just beso. Beso lang. Kahit hindi ko maalala yung pangalan, but yung mukha. Usually I'm good with faces, but yung pangalan, medyo nakakalimutan ko sa dami. Usually ang technique dyan, pag nakalimutan mo, beso, ano bang IG mo? Oo nga, no? Yung panahon kasi namin, wala pang Ang IG. ginagawa ko, pag nakalimutan ko na, ay, sige, photo muna tayo. Picture. Tag kita. Selfie, tapos, tag mo nga. Oo. And then from there, okay. Ang pangalan niya, Boss Uno. Okay, no? Kami-hami wave. Sige, kami-hami wave. I need to see the face. Hindi ko na maalala. Masaya. Masaya? Kasi Unang nag-retire to eh. Ito isang sino? Yung during BNO, nagtayo kayo ng club.
Ganun ba yun? Or bago pa mag-BNO, may... Palace Pool Club. Oo, yung mga ganyan. I became part of that 2014 na. Late na eh. So, sa later in our careers, yung club. But we were always going out. Kaya napasali ako doon sa nightlife industry. Always out. Mga 4 or 5 times a week. Clubbing. Ano ba to? Kasi ako... As in... BGC, QC, Malate. Wala akong minimiss na club. Top 5 clubs mo nung, ano ba to? Early 2000s? 2006 siguro. Kasi doon ang start ng Boys Night Out. Na yung may maganda talaga yung, pag nandun yung mga Clubbers Guide. Guide. Clubbers Guide in Malate. And then Gillies or Gillies. Buhay pa yan. Sa QC Sa QC, ABS, sa may ABS. Gillies. Wala pang G-side Gillies pa. Gillies and then Sa Eastwood. Eastwood Manor. Yan, Manor. Uy, gagi. Mars. Sobrang tagal na nun. Manors. Yeah, same. That was the same. Almost the same year. Too. Siporias. Manor and then Jaipur and then Yun din. I guess Embassy. Anong oras ba dapat talaga pumunta ng club? Pag maaga ka, mukha kang tanga, di ba? Pag ganun. Kasi minsan pag papunta kami, 9:30, parang may parking tayo. Yeah. ang maganda sa maaga, nakaka-post ka na surveil ka ng area na okay, which table you want. Strategic yung table eh. Kasi yung table, for me, I like the table where it's in the middle or closest to the women's bathroom. If you can get the table closest to the women's bathroom, labas-pasok yan eh. All night. Wala kang gagawin. Nakatayo ka lang. Sila lalapit. So the closer... Minsan panis pa yung spaghetti. Anong pick-up line mo dyan? Pang walang beses mo na mingi. Hindi ko alam kung may type ka sa akin o talagang mahina ang pantog. So strategic yung banyo eh. No? Yung women's banyo ha. Huwag yung banyo ng lalaki. Yung women's banyo. Kasi they will be coming in and out. Totoo ba na may mga ano din? Paano nakakasingit? Nakatira na kayo sa loob ng banyo? Mga tira agad. Yung sobrang init Yung na init hinatak. ka na, no? Hinata ka na doon sa Hinata banyo. ka sa banyo. Meron mang ganun. Ako hindi sa banyo. Sa private room. Oo, kasi parang madumi, no? Oo, kasi sinutsupa ka tapos may tae doon sa... Kadiri, no? Sabihin pa ng babae, sa akin yan eh. Private room. Hindi banyo. Kasi banyo, may guard pumapasok eh. Usually eh. Unless yung guard. Yung humatak sa'yo. Walang papasok ng guard. Ito, sa club na favorite. Wala mo napapasok dito. ang kakaibiganin mo ba sa club para maging... Kasi may ganun eh. Para pagpunta mo doon, kilala ka ng lahat. Medyo may up yan eh. Yung bouncer ba? Yung waiter? Yung manager? Sino yung, kuwari, baguhan ka na nagka-club? Sino yung parang dapat kakilala mo? Iba-iba eh. Usually, tatlo eh. The floor manager, front of house, yung girl sa harap, or the door bitch. Ano yung door bitch? Door bitch is usually the bouncer. Okay. Aso. Kung yung pili na, lalaki, wag. Babae, sige. Or pag nagtitip, I think a lot of guys tip. Titip mo Magkano ang tip bouncer. pag ganyan? 1,000? 1,000? I think 1,000. 200 Hindi kasi lang iba bibigay mo sa iba yung dating sa mga tao pag yung Depende. pinauna ka sa pila, like ito, pasok ka dito. Putsang ina. Pag madalas ka, but I think obviously, BGC, mas mataas ang tip eh. I think QC, may 100. maybe Provincial rate? 300, 500 eh. 300, 500. But mga high-end na clubs, BSK or Palace, mga 1,000 yan eh. Kasi entrance fee, 1,000 plus eh. But 2 free drinks, if I'm not mistaken. So, yan na, mas malaki ang bigay mo eh. Pag nasa clubbing industry ka, do you parang kumukuha ka ng format ng clubs from other countries na napunta mo na, okay to, pwede kong dalhin sa Pilipinas to. Always naman eh. Ano ba yung mga countries na masarap mag-club? Like yung Spain. Spain? Ibiza. Iisipin ko pa. Yung Palace na yun, yung pool club,
na ano yun, na that was molded from the Ibiza. The nightlife in Spain in Europe. Kasi kung pumarty sila, grabe, wild. Mas grabe pa sa Amerika. Wild. Check mo yung Ibiza. May narinig lang ko Ibiza, yung mga koleksyon ng mga kanta ng Ibiza eh. Pero hindi pa kasi ang tagal ko na hindi nagka-club. Parang hindi ko na alam kung sige, one night, labas tayo. Sagot ko. Sige. Kailan ba, sinong birthday coming up? Sino nung March? Kaso, kasi yun na yung huling birthday niya. una ako na kayo. Pwede ba sa JT's Mano ka na tayo? Hindi, pwede ka naman mag-clubbing nang wala kang kukuning babae, di ba? Yeah. Di ba? I mean, ako ngayon, after being, it's been 10 years being active in the nightlife, as in working in the nightlife, 10 years na ako, magsasawa ka rin eh. Magsasawa ka rin. Paano mo na na-enjoy yung club life? Like, kailangan nasa VIP room ka na lang, usap. I mean, magsasawa ka sa babae ha. Okay. Sa babae. So, lalaki ba? Sobrang dami. Dito pag sinawa kami. You'll enjoy always socializing. Yung usapan, hindi mo mawawala yun. But after a while, honestly, yun trying to pick up a girl, bring them home, you do that for 10 years straight. Mamapagod ka. For sure. Di kami makarelate. Totoo. Tsaka paulit-ulit yung tanong nila, ako ba yung unang mong dinala rin ito? Oo nga, paano yung sagot doon, Tony? Pag gano'n. Baka sinasama mo ng lahat dito, ha? Gano'n. I just stay quiet. I just stay quiet. Safe answer, pangatlo ka pa lang. Quiet lang. Baka madalas mong ginagawa ito. No, just stay quiet. Quiet lang. Kailangan ba may parang, totoo ba yung the game? Parang ganun. Yung iba, sa nakikita ko even if you have the game, yung tunay na kulay mo lalabas in the end eh. It's just a matter of when. Ganda ng naabutan So, kahit peacock ka, ang tawag doon peacocking eh. Di ba? Painted nails, rings, flashy outfit. There was a group nga, tatlo yan eh. Pick-up artists of... Yeah. Tatlo yan. From 2007, 8? Dumaan sa boys na yan. Lahat yan. All three groups. Ngayon, wala na sila. Or at least, kung meron pa, konti na lang. Networking na sila ngayon eh. Parang nagbebenta na lang sabon. Ano networking. yung ginagawa nila? Hindi, parang meron silang group na yun nga, pinapractice nila yung pick-up artist. Yeah. Pick-up artist ang tawag nila sa sarili nila. Tapos pupunta sila sa club, mamimik up sila ng mga babae. Yun lang ang gawin nila. The only downside to that I see long term, they practice in the nightlife industry. Ang problema doon, the way I see it, I've never told them this ang problem is you're only speaking to intoxicated women. And that doesn't help the guy out. It doesn't help Jojo out. Because you're not always gonna speak to women na lasing. How about during the day? Makakabuelo ba siya? Ativan. Napaka-classic ka. Pagdating sa araw, outside the club, makaka-approach ba siya? Yeah, makes sense. Atiban, ano yun, seaman ba siya? So it's only for a time being. After a while, Sobrang limited nung applications. and it's ang babaw, I think. It's only good for the nightlife. And after that, kung wala kang barkada, let's say you're alone, hindi man forever kasama mo mga pick-up artist na yan. Mas malaki ba yung chance mong makapag-meet ng babae kung mag-isa ka lang tapos wala ka masyadong kasamang ibang lalaki? Parang ganun. Hindi. Hindi. Ako, feeling ko more times or less that mas marami kayo. At least Why so? makakabuelo back and forth, bato sa lo. Because if you're alone and you're not confident, nightmare yun eh. Parang stand-up. Wala kang preparation. Bobomba ka. Yun yung gagawin ko mamaya. Sana maka-note ka. Magsa-stand up siya. Grabe yun na to talk to a girl. It's not easy
Oo, in the kasi club. Kasi ang kalaban mo, music. Oo. And then, yung mga bato ng linya mo, kapag hindi Narinig. Narinig. Oo, wala. Oh, what? Oo, pag gumano na, no? ang sabi ko, May kulangot Problema niya yun eh. Ito kahit walang music, yun ang sinasabi. Problema What? ko dati nung What? naklab What? ako. anong experience mo? Sabi, ano? Wala pang music. Wala pang music. children's party yun. Oh. Sa labas pa lang club yun eh. Ayun, diyan ka muna ang club. Ano? Wala pang sounds. So paano yung pagka, 'di ba, dance floor. Kunyari puno na yung tao. Na dumating ka na ng oras dapat 12. 12 ba dapat? Hindi na. Yung oras ngayon ng kabataan, yung mga bata, mga past 1 na. Napansin ko nga, ang haba pa rin ng pila sa club niya eh. Past 1. Yung oras namin dati 10 p.m. Inusod na namin 11 ang start. 11 p.m. ang bukas. Ng Revel, ng Zylo. Ang sara? Sara 6:30. In the morning, no? Dati 4 a.m. eh. QC, mas malupit. 9 a.m., 7 a.m. Korte, Karma, Hype, Hydro, lahat yan. G-Side, Gillies. Rush hour na, no? 7 a.m., 7:30. Grabe yung QC. Yun ang Kaya mo wild. pa mag-party ng ganun? Like, what will be the latest that you can party now? Na New parang Year's, 6 a.m. 6 a.m.? Pero New Year's yun. New Year's yun. Pero yung Regular mga regular 4, itong isang araw, 4:30. Oh. I like to, yeah. Kaya pa? Kaya. Ayos. Uy, gagi. Ano? Sumakay ako dun sa hybrid na kotse, yung pwedeng gasolina, tsaka pwede rin yung electric. Ha? Kaso nahilo ko sa loob. Ayoko nung amoy. Huwag ka mag-alala, meron din kaming hybrid dito. Ha? Parang iba yung binibenta mo ah. Ito na ang Hindi pwede yan. Hindi man hybrid yun. Hindi pala. Hydro yun. Ito pala. Ito, may hybrid din tayo dito, ang Tai Chi Liniment Cool Stick. Tai Chi Cool Stick. Hybrid din to, parang yung coaching na sakyan mo. Kasi ito, inhaler, saka liniment. Meron din ako niyan, kulay green lang, oh. Pare-parehas tayo. Alam mo kung bakit hybrid to? Kasi pag binuksan mo yung ilalim, may bulita siya. Roll-on. Roll-on. Liniment. Liniment roll. Yung ibabaw, ano? Yung ibabaw, Inhaler. inhaler. Ay! Tingnan mo. So hindi lang pala kotse ang hybrid. Pwede na rin pala. Aray ko, sakit sa mata. Ang tapang. Ang tapang talaga nito. Hindi ka talaga. Naku, Grabe. ang pampatanggal, akin na yung berde yung pantanggal dyan. Oo, berde. Wag, hindi ganyan. Sarap. Mga Tai Chi, inhaler, liniment, 2-in-1. Parang Hindi ka hybrid na na mahihilo kotse. sa biyahe. Share mo naman yung yung maganda pag naka-makeup. Tapos, nung nahugasan na yung mukha ng Coupon Band. Meron bang ganun? Siguro yung dating panahon pa, when syempre kung hindi ka pa marunong kumilatis. Kung bata pa it's more of Init quantity lang talaga. Init, kate. Yes. Diba? Pag bata pa, 20s. Ngayon, di na. That was probably like during the Malati days pa ako lumalabas. Ang daming, yung leeg, hindi matching yung muka. Yung mga ganun. Yan, yung Clubber's Guide, Gotham. Nagsulat ka na ba ng book o yung Clubber's Guide, ganun? Have you written? No. You should, Kasi, Experience yan eh. oo. Experience. Hindi pa nga. Oh, that's Actually, something- Are you considering? Kasi meron. Pwede, actually. Kasi that is you have the comparison of the then and the now. Oh. Top 10 club in the Philippines. Ganun. Kasi may kuwari, nasa club ka, gusto mo makipag-meet. Ano bang magandang i-meet? Yung sasabayan mo siya ng sayaw o aantayin mo siyang bumili ng drink tapos sasabayan mo at bibilang mo siya ng drink? Yun ang timing. Timing is key. Oh. So hindi ka didiretso sa dance floor at doon ka makipagkilala. Dapat doon sa bar. Depende. I think timing din yan. I think diskarte ng tao na she's enjoying. So if you dance, if you have friends, you dance next to her. Pag nakakita mo na Gumiti pa balik. or having a good time, lapit ka. And then maybe nudge her, bumper. Oh, sorry.
and then offer her a drink. Wag naman yung ikikis-kiss mo yung private. Taka na, Paskong-Pasko eh. Takin na kasi yun yung yun yung payo sa akin ng tropa ko. Ikikis mo yung Putang ina. Gago. Sino yan? Pangalanan mo. Si Manong Guard. Well, I think it depends on the music. Kasi may music na ang bachata. Bachata and... Kiss mo! Pagtiti mo! Kiss mo! Pagtiti mo! Yung Latin. Doon kinikis-kiss talaga. Kasi yung dance moves. Lambada. Yung dance moves mismo, ganun eh. But, marunong ka ba mga Coldplay? Ganyan. Kiss-kiss mo! Wag kiss mo. Tsaka yun. Wag Coldplay. Kiss ko nung pinatugtog yung Dance with My Father. Nakikita niya yung father niya sa'yo. Nakakasabay ka ba sa tugtugan ngayon? Nakiss-kiss ko. Parang naapektuhan din kasi dati mas yung tugtog mas sexy katulad nung R&B na medyo mabagal. Ngayon medyo mabibilis na kasi. 90s rap and R&B. Ngayon yung dance, yung sayawan dati, hanap ka ng partner, pwede. Ngayon yung music ngayon, lahat nakakap lang sa DJ, no? Parang ganun lang eh. Relate ka lang. Hindi na naghanap ng partner ngayon eh. Yung music ngayon, gear 2. Parang nakakaplat sa DJ. Yung bump and grind, di ba? Doon nga yun eh. Doon nagkakano. Yung 90s R&B, iba ngayon eh. Kaya iba pa rin kapag pinatugtog yung 90s sa clubbing, iba pa rin yung response ng mga tao. May isang artist ngayon, si Tyla, yung Water. Yun. Tyler Water? Pangalan niya? Anong klaseng artist siya? Yun ang title ng kanta, Tyla. Make me wet. Make me what? Yeah. May foam parties pa ba? Wake me wet. Ikaw di ba kinakanta mo yun, Nong? Paano mo kinakanta yun? Make me sway. Yun ata yung pag TikTok eh, di ba? Yan. Yun. Make me sweat. Sweat ba yun? Oo. Make me wet? Make me wet. Make me wet. Sweat yung na... Kung nababasa ka ba, Pepe, di wala naman dyan. Make me wet, make me water. Sweat. Healthy yun. Meron silang nilabas na clean tsaka dirty. Make clean version. Okay. Make me sweat, Pala but ganun, make me medyo wet hard. ang dapat eh. Make me sweat. Bruno Mars may bago. Yung Fat, Water pa Juicy din. and Wet. Fat, juicy, Si and Wet. Yun kay Bruno Mars yung bago niya. So pag pinatugtog mo yun, pwede nang kiskisan. Hindi, joke lang. Depende sa babae. Depende. Tama. And I think before also, dati isang kalabit lang, if a girl likes you, okay. Ngayon, I think you need consent more because of the Para mas changing malinaw. of the generation gap. Nag-iba ba yung style na? Iba ngayon. 2008 pa kasi And I pinayo think sa akin. it's easier now. If guys ask me, ano ba, mas easier back in the 90s, 2000 ba, mag-pick up ng girl in the club or ngayon? Ngayon, Instagram. Dati ang hirap kumuha ng cellphone ha, landline. Hi, what's your landline? Why would I give you my fucking landline? Sulat mo sa tissue, no? Sulat mo sa tissue. Hirap ng kumuha ng landline dati. Ngayon, IG, TikTok, Facebook, hey, IG. and they don't mind giving it. Okay, follow me. It's easier now. Dati ang hirap to actually go up to a girl, dance with her, give her a drink, and then ask for her number. Ang hirap ng steps dati. Ngayon, Dala mo yung landline. Ngayon, Ito, susulat mo pa talaga sa ngayon, papel. let's take a photo. What's your IG? It's so easy. Pag idala kang camera nun, baka kang tanga eh. Kasi There's no pressure. There's really no pressure. It's so easier. Tony, it's so much lahat ng easier. pinapayuhan mo dito may asawa na. Doon ako naaliw. Siyempre curious. We want to learn for our kids. For our kids. Tutorial. Kasi for example, for my son and daughter, yung mga nakadate mo, sabi mo, it's easier now. Natatandaan mo ba lahat ng pangalan nila? Oh, no. Never. Yung mga nami-meet ko? Some became friends? Oh, yeah. Always. Nice. That's the best. I always make sure that that when I'm meeting someone, it's really conversation now. Yeah. Unlike before. With respect. It's always respect and consent. That's what we practice. Honesty. I think at the foremost now, the kids now the guys need to know consent. More than anything. Yun ang pinaka-importante. Amen. Yung sa Boys Night Out ngayon, di ba, nag-guest na rin kayo ng mga Viva Max? Oh, yeah.
Laging meron ding fantasy na niyayaya kayo ng mga Viva Max artists. Yun ba for show lang? Pantasya mo ba yun? May tatanong ko ako may natutuloy eh. For yung talagang no. Wala. Wala pa. Wala pa. But there have been advances. I won't mention who, but I always feel that the industry is so small that I kind of want to keep it. For me, there have been in the past, but not artistas. So for me, it's to keep them guesting, to keep them coming on the show without having to worry if I'm gonna end up with them or end up sleeping with them. It's been so far zero. Meron na bang naging guest na parang gusto ko ligawan? Parang ganun. Pero hindi mo maligawan. Tumatawa si Jojo. Of course, there are puro maybe magaganda. I'm trying to think the last few na pwede. Yeah, there are. Not Viva Max, Viva One. Viva One. So hindi bold yung pinopromote na lang tayo. Viva One. Viva One. Tinutukoy mo sila Christine Reyes, sila Ann Curtis, mga ganung level. Yeah. Ang hirap to date artistas talaga. Because I'm a kind of guy, hindi ma-text, hindi ma-call. And I think with the girls, I think with the girls, they require some sort of they're used to getting texts and calls and being pampered. I'm emotionally unavailable I'm very closed. So, babangga at babangga. Because all my friends have dated artistas. So it's you have to, it's a lot of work for the guys to maintain. Ibang klaseng maintenance na lang. Kasi scheduling. Hindi kayo malas makita. Kung free sila, hoy, dapat free ka. Kasi wala silang shoot. So, dapat, hoy, labas tayo. Okay. It's not for you. Yeah, yun na nga. Yeah. Not for me. Because I'm also have to maintain my schedule as well. But I think it's more of the emotional, more than anything. They need someone there to be an emotional pillar. Yeah. Which is understandable, and some guys can give that to them. Some guys can give that. Yeah. And I know that I can't. So I don't even bother. So okay lang. Quits na rin, Para walang gulo. And I'm sure if I did that, oh my gosh, I think my reputation in the industry would be even worse. It's already bad as it is. Because of the show, right? But what more if I did high profile? Nako, patay ako. Patay. It'll be out in the papers. Maganda under the radar lang. Nako, makikwestiyon ka na nila Ray Pumaloy, mga si Tony. Si OG. Yeah. Pero but not all of them are my friends, all the artists. Barkada, okay. Okay lang. I just distanced myself. Sino yung artista na hindi mo akalain na ganun mag-party hard sa club? Meron na ba yun? Recently or Takatado ka? All time or pwedeng recently? Yung parang hindi mo yung portrayal niya parang pag sa club hindi ko kaya sumabay ng inom dito. Oh wow. Wala naman recently Usually they come once a week. Itong I guess Rockyokey night. May Rockyokey night the host is it's at Yes Please. Okay. Sa Uptown Parade. Sa Uptown Parade. Sa likod ng sa may parking. Brick wall. Rockyokey. Di ba may stairs? Oo. Umaakyat ng mga tao doon sa second floor. Kayo sa second floor sa harap. Sa kabila tayo. Nung nilaunch yung Hoy Bibig Mo, doon tayo doon. Haba ng pila doon. Alas 2 na ng umaga. Alas 3. Yung age range yun, from 20 to 23 up. 23 and up. So if you're 23 years old to 35, that's your hotspot. Yeah. Naku, hindi na tayo hotspot. Oo nga. Pag kwakenta ka na, coffee shop? How do you still be able to... sige, Revs, Hindi, sinare din sa akin ni late Rico J. Puno yan. Pag artista, magulo schedule. Kaya hindi rin siya pumapatol sa artista dati. Tsaka pag lalaki ka, tapos bachelor ka, wala kang anak, always eligible ka. Mahirap na ba mag-clubbing pag 45 ka na, gano'n, 40 up. Hirap talaga. Kailangan mo na idaan sa forma, ang forma mo na. Lahat ng friends ko, naging
mid-20s to early 30s na. Lahat ba? Kasi lahat, Sam, may asawa, si Slick, Gino, si Tin, ikakasal na. So lahat sila for lampas na. 2 kids. 1 kid si Slick, 2 kids si Gino, 3 kids pala si Gino. Si Sam, trying. Si Tin, doesn't go out as much. Di ka ba napapa-reflect na, wait, teka. No, I think, I actually, many nights I think about, am I on the right path? Tama ba ako na bachelor? Am I being true to myself, or should I follow the blueprint of my brother, my colleagues? So when I look at myself and I see, I have to realize na hindi ko pa kaya mag-asawa full time na emotionally, because I'm still so immature. And if I'm not so immature, I tell myself, hindi pa ako responsable para to take care of another human being. To be responsible for someone So else. ang dami kong plans. And I feel like plans is the first step to knowing, okay, Kaya kung mag-alaga ng something. kapag namitay yung isang plant ko, ay nako. Back to Spain, no? Back to square one ako. No, not ready. So, and I think from plants to pets. Right. And then a human being. Yeah. Yun ang thought process ko na being a bachelor for 24, 25 years and I'm still single, I must be on the right path. Kasi if I wasn't, then I'd probably be screwing up other girls' lives over the years. Even though I probably have, because I've wanted just let's not get me wrong. In the 20 plus years, syempre may isa doon na thinking that it would be more than just hanging out. Yung tumawag kay Rems. Masaya. Diba? So being a bachelor for this long, I think I'm in my element. Na okay lang. Basta, like I said, as long as I am honest and I'm transparent with who I am to them, but over the years, if something is getting longer and getting serious, then you always have to have that conversation. Ano ba? Ang importante naman hindi naman yung kung saan papunta yung path, kundi kung alam mo ba yung ginagawa mo kung nasaan ka. Yeah. Di ba? Kung alam mo naman yung ginagawa mo, di. Si Jojo ba, single ka ba ngayon? Single. Gano'n nakatagal? Hindi, nagka-girlfriend naman ko last year. Naghiwalay kami bago lang. Yaba. Okay ang management. Na Malaki bang tulong na makipagkilala sa babae na knowing na sikat ka dahil kasama ka sa boys Hindi night naman out? siya. May dalawang way. Good kasi, marami nakakilala sa'yo. Bad kasi, people, yung imaging mo kasi, bad boys night out. Pero kung kakilalanin ka sa personal way, like si Tony, di ba, akala nila manyakis, pero mabait na tao. Hindi! Sino? Hindi, akala nila manyakis to, pero okay naman kasama Pero depende sa perception sa tao Maraming mga ganun Paano ka ba napasok dito sa Boys Night Out? 2012, color lang ako dati. Ang topic noon is You Only Live Once, YOLO. Yung topic noon. Remember ko, April 2012, si Ramon Bautista, si Tony, si Sam, si Slick, tumawag ako sa Manyak Monday yun, tumawag ako sa radio. Kasi dati, nagtatrabaho lang sa Ortigas. IT ako before sa Ortigas. 24 years old ako, first girlfriend ko. Late bloomer kasi ako, taga Cagayan de Oro kami, Bisaya kami. And then first time ko sa Manila, nagka-girlfriend ako, 24 years old ako that time. Nagkakilala kami ng girlfriend ko. First girlfriend ko yun. And then nahuli ko yung girlfriend ko na office mate ko na kaluguyo niya. Paano mo nahuli? Kadota mo? Kadota ko yung office mate ko. Paano mo sila nahuli? Sa Starbucks, doon sa may Emerald Avenue. Nahuli. Doon nagpapandali. Doon nahuli ko sila, naglalampungan, and then, syempre, ikaw, di ba, pagka yung first time mo na magka-girlfriend, parang gumuho yung mundo mo, Gumuho yung mundo mo. Kasi, syempre, 24 years old ka na. Akala ko dati, siya na. Then, naalala ko noon, yung office namin sa Ortigas, sa Emerald, 17th floor ako. Gusto ko na mag-suicide that time. Kasi nga, syempre, parang ayaw mo, wala ka ng pag-asa sa mundo. Anong building yan sa Emerald? Somewhere in Emerald, basta Emerald Avenue. Hindi naman.
Nabubuksan yung bintana nito. Oo, nabubuksan naman siya. Kasi lumang... Narinig namin eh. Akala namin joke eh. And then, nakinig ako that time. And then, tumawag ako sa number nila. And then, sila Tony, nakasagot. Gusto ko na, you only live once kasi yung girlfriend ko ngayon, hiniwalay na ko, wala nang saysay mabuhay. Kasi parang, di ba kapag nagka-break ka sa girlfriend mo, parang gumuguho yung mundo, wala nang pag-asa eh. And then sabi ni Tony sa akin, wag kang kanjo, wag kang tumalon. Marami pang babae sa mundo. Maraming advice lang yan. Si Ramon, sabi ni Ramon sa akin, tumalon ka na. Loko yun si Ramon. Pero si Ramon naman, naging friends ko naman, nagkalauna naman. And then, yun lang. Ayun nga, sabi nito sa akin, wag kang kung gusto mo, visit ka sa station namin sa Magic. And then... Dito ka tumalon. Di naman. 9th floor lang eh. 9th floor, 17th floor. And then, that time, parang gumuguho mundo mo kasi pag na-inlove ka kasi sa babae. Isang gabi lang to lahat? Isang gabi lahat. Nahuli mo, tapos nag-decide ka kagad na nag-decide ako tumalon. 17th floor ako Okay. And then yun. So nasa edge ka na nung bintana, kausap mo sila? Ito yung cubicles ko, bintana sa Cubicles? Okay. Yung cubicles. Katabi sila ng cuticles. Cubicles. Yung trabaho mo, di ba? Yung laptop mo, gano'n. Bad, Pepe. Then, sa likod ko bintana. Okay. Ang lapit. Ang lapit lang. Yun yung nangyari sa akin. Sabi ko, tatalon kaya ako kasi parang wala na eh. Parang desperado ka na eh. Parang gusto mo na talagang tumalon. And then, after that... Kung tatalong ka dapat, ano dapat ang sasabihin mo, sisigaw mo? Wala lang, tatalon ka lang bigla eh, kasi Gusto wala lang lang. batiin mga mag-anak. Hello, mama na ito, Sir Boys Night Out! Hindi naman. Sinabi ko that time. Then, umiyak ako. Sabi ko, wala akong mailabas. Kasi wala akong masyadong friends that time. Kasi, syempre, pag probinsyano ka, wala ka masyadong kilala. Manila. Tsaka cubicles nga eh. Cubicles nga eh, di ba? Ulitin. Yun, parang gano'n. Parang wala kang saysay ng buhay. Actually, that time, 1 year ka na ba sa company? Or never has he gone to BGC? BGC, Hindi siya man nakatapak sa BGC. Only the first times when I brought him para kumain kami. Para nagpapasalamat ako kay Tony Ang dami kasi pwedeng pagtalunan dito Hindi naman. Salamat. Hindi naman. First time ko nakatikim ng Japanese restaurant, kasama ko si Tony. Kaya malaki utang na loob ko nito eh. Kasi dinala ko sa restaurant. Japanese, alam mo ba ang mga Japanese ay famous for harakiri? Harakiri, yun. Pero yun. Nakala ko jumping salad. Mabalik tayo doon sa story ko. And then sabi ni Tony, sige, Joe, punta kayo na visit ka. Naalala ko, April kasi, Holy Week yon. May pumunta silang Las Vegas. Bumalik ako nung pabalik na siya sa Manila. And then, dala kong pakbak. Sabi ni Tony, who are you? Pagbaliktad mo! Backpack. Parang tinira. Ulitin mo! Ano ba? Backpack. Pahingi ako niyan. Backpack. Oy, Jojo. Pahingi ako niyan, Jojo. Jojo, ginagago ka nung uwo, papaya. Backpack. Okay lang yan. Back. Pareho lang eh! Pakpak lang sa ako eh! Yun nga. Then, May of 2012, pumunta ako doon sa radio. Sabi ni Tony, who are you? I'm Jojo. Ikaw ba yun? Then, nag-guess lang ako. Then, yun, hanggang... Sabi ni Tony, ang ganda ng fuckback mo. Backpack. At tinira siya sa puwet. At YOLO. Ayun, YOLO. Yun. Yeah. Then, ganon, sabi ni Tony sa akin, sige, punta ka doon. Then, Every Monday, yan na, ganon na. Manyak Monday, sa Legasol Show. And then, naging kaibigan ko si Ramon, sila Sam, sila to, sa Snake. Hanggang, ako, si Tony kasi idol ko na to nung bata pa lang ako. Grade 6 pa lang Kami ako. din eh. Tapa ako yun. Grade 6 pa lang ako, nakikinig ako sa kanya eh. Okay na siya kasi before talagang wala siyang confidence eh. As in, makikita mo lang na wala siyang barkada. Ang ganda rin ng... And he lived in a squatter area in Pasay na shabu din. So lahat ng gamit niya nawawala. Every time he goes home, nawawala yung mga gamit niya. Tsaka yung baha. Hanggang dito. Saan ka na ngayon? Wala, nasa Pateros na lumipan. Bago na, kung ba, mas better place. Bahain din. Di naman. Magandang bahay na, okay na. Ang ganda lang nung timing nung pagtawag niya bago siya
ano. Oo. O kasi minsan ang hirap tumawag sa radio. Oo. Ang ganda ng timing na yun. Kaya saludo kami sa'yo. Actually, Tapangan mo humingi ng tulong. 5 yung tumawag nung araw ni natatalon kay Tony. Isa'y nabuhay. Buti hindi ka tumawag sa home radio. Di naman. Nakinig kay Ramon. But kan okay yun. Naging Tumawag sa ibang radio. Oo, no? hindi, yung apat nakinig kay Ramon. Kasi si Ramon, di ba sinabi sa'yo, tumalong ka? pero kalaon kan. Salamat po, Mang Ramon. Pero si Ramon, naging friends ko na hanggang tuloy-tuloy naman. Buti Si yung Tony, tinawagan mong radyo, kumakausap talaga ng ganyan. Yeah, Kung paano kung tumatanggap lang talaga sila ng song request? Hindi naman kasi Sir, tatalon daw eh. nag-open ako. O bago ka tumalon. Anong song request mo? Kasi Jump by... Van Halen. hindi naman. Aside Sila ba yan eh? Oy, nagkukwento si Jojo. Anak ng on serious note, yung mental health, yun importante sa atin eh. Yun yung importante. Hindi natin wag natin pagtawanan yung mga suicide or something gano'n. Maraming Lalo talaga yung Ramon na yun. Hindi. Oo, gago. Hindi naalala ko totoo. sa Australia, yung kinikwento ni Tony, may mga DJ na may nagpakamatay na gano'n. DJ? Nagprank. Nagprank isang radio show. Nagprank sa UK na nurse. Nagpabikti. Yung nurse. The nurse from UK, yeah, it was a morning radio show in Australia. They prank called I think the royal family's nurse, and they played a joke on her na namatay daw yung bata, and then Dahil siya yung nurse. yeah, siya yung nurse during the delivery, and they played a prank. Yun nakasuhan yung dalawang host ng morning show. Kasi patay yung... Tinanggal sa trabaho. Gago yun, sobra yun. That was like 3 years, I think 4 years. Tagal na yun. Tapos bata pa yung namatay. Pero kamusta naman ang mental health mo ngayon? Okay naman kasi pagkakasama ko si Tony, nawawala yung ko eh. Happiness ako. Parang So hindi ka lang... parang nasa Disneyland ako pagkasama ko si Tony eh. Kasi yung mga girls, Tangina ang mo, dami. ikaw yung Mickey Mouse niya pa. Nakakatawa kasi unang napakinggan ko si Jojo, yun nga. Tapos hanggang ngayon natutuwa ako na parang articulate na siya. Yung buong kwento niya, ilang beses mo na kinento yan? madami na. Yeah. Kasi before, hindi siya nag-i-English eh. Bisaya lang. Bisaya. At Tagalog. konti nga Tagalog eh. More English yan. Walang English before. Ang hirap. Kukwento siya, siguro mga 1 oras. Hindi kayo nakukulitan? Si Sam nga, nag-give up na dito eh. Kaya nag-asawa na? Dito lang ako makatakas. Pagdating sa babae, ano ang naipayo sa'yo ni Tony? Tony, one time, na broken-hearted ako sa... Ang taas ng energy mo. One time, broken-hearted ako sa Rebel. Isang di ko Bakit may nilapitan ka? Hindi, broken-hearted ako that time. Sabi ni Tony sa akin. Kasi yung ex mo nandun. Nandun yung ex ko. Na-meet niya yung nasa Starbucks? Nasa Starbucks. Iba pa yun. Nasa iba club. pa. Dumaan. Ano ba sabi niya? Sabi niya, parang may bago na siya. Parang may malakit salita. And then, si Tony bumulong sa akin. Don't be lonely, be horny. Wow. Naging mantra mo siya. Binabahan niya yung pantalon niya sa club. At nagjakol siya. Kumuha siya ng baso. Pero sabi nga niya, there's many fish in the sea but there's only one me. Maraming isda sa dagat, di ba? Of course, Maraming man. isda. Of course. Maraming Of course. Si Tony is the living legend. Nakita ko si Tony. Kumbaga, lahat ng babae na uuwi niya eh. Kumbaga, hindi siya uuwi kung walang dala eh. Kumbaga, Talaga? That's not true. Kumbaga, pag namingwit si Tony, I'm always alone. Okay. lahat eh. I think he means that I'm always Lambat- talking to a girl. Okay. I don't think he means I'm taking Hindi, them home. naintindihan namin sinasabi niya, Tony. Ganda. Hanggang sa susunod na tawanan dito lang sa Cool Beat. The Cool Pals is brought to you in partnership with Spotify and the Pod Network Entertainment. Ha? Bago na? Yes, and if you like our show, please follow us on Facebook, Instagram, Twitter, Wala nang Twitter. X na. X na. X, and subscribe to our Patreon at our website www.thecoolpals.com.
Kaya palang 4 oras yung show nyo. Grabe. Sobrang nakakabitin. Pero Siguro babalik sila, no? Pero we Oo will, naman. ano natin, Thank you, kukunin ba natin yung offer ni Tony na susubukan natin mag-clubbing ulit? Oo. Pwede namang sama yung mga partners natin eh. Actually, ano tayo, tour lang of the nightlife. Yes. Tour lang. We don't have to sit down. Lahat ng outlet. Ano na ba ang itsura ng nightlife? Para makita nyo yung dive bar, yung club, yung lounge. Different ano. Tapos makisayaw tayo kahit mga 2 minutes lang. One song lang. Alam mo yung mahirap? Tayo lang lagi sa atin. Alam mo yung mahirap? Pag ako nalalaman ko ako yung matanda pag yung pinatugtog 90s rap, tapos ako na lang yung gumaganon. Tapos yung mga bata, hindi nila alam. Hindi nyo alam. Pero yung mga babae na nakaka-relate, ano din yun, nakakainganyo din, di ba? Sumayaw sila ng pang-zumba. Ba't ano mo to? Bata ka pa! I-vlog natin. Yeah. We'll go through the years. So we'll go from Clubhouse, 18 to 22. And then from there, we'll go to Yes Please, which is 22 to 30 plus. And then Zylo, 18 to 40 yun. Paano mo nakakategorize by age? Dun sa music, sa lugar? Sa mga consumers, sa mga guests. Okay. Talagang you don't say na ito 1822. No. Yung talagang nagkataon yung mga tao. We make sure that the music and the DJs swak sa kanila. Kasi back in your day, I'm sure you had a favorite DJ or favorite club. 'Di ba? Hindi naman nga pupunta ng club na mas bata during after you're done college Sino bang hottest na DJ ngayon na pinupuntahan ng marami? Local. Daming nang bago Sobrang and to tell you honestly, sa dami na sa QC, sa Makati, sa BGC, hindi mo na the hottest Kanya-kanya yan Yung after the pandemic, doon nag-sprout lahat ng babae. Yan si DJ din. Lahat. Dating influencer. Tawagan mo. Naging DJ. Lahat. Viva? Lahat ng Viva Max? DJ. Viva Hot Babes din, di ba? May isa doon, DJ. Ang dami. Si Jen. Jen Rosendahl. Hindi, yung isa. Jennifer Lee. Jennifer Lee. Jennifer Lee. Nga. Luma ba naman ako? Jen Rosendahl. Magkabatch naman sila. Mas malaki lang yung kay Jen. Ako excited sa You know, because the pay for some women are higher than a guy that's more senior. Mas malaking bayad sa babae. I heard like mga 30 to 40, 50 50K a month. May na-take home ka ng bungal. Or may nagpupustiso na natatanggol. Ay, wala pa. Wala. Ay, naalala ko to. When it comes to pustiso, si Pepe Smith. Uy. Nawala yung pustiso niya. Sa club? Sa club? Sa kotse mo? Well, he was playing that night. And he said, can you take me home? And I said, okay. But when he was playing, yung pustiso niya, lumipad. Anong kanta kaya? I forget. Kasi habang kumakanta siya, umiinom din siya And tagay siya. And then, boom! Pinapirman, no? Pagkatapos Tapos na nalaglag. Lumabas ng bintana. Sa dibdib ng babae, sa pagitan ng cleavage. Maalala. Okay, basta wala Basta na. umuwi siya, hey, Tony, do you have my... like, fuck, what would I have your fucking dentures, bro? Pork chop ulam namin, man. Remember texting the sister, yung Pork chop daughter ulam niya? namin. Yung daughter niya? Sanya Smith. Sanya. Beautiful. I think your dad's looking for his dentures. I don't have it, please. I checked the car. Wala. I dropped him off. He was lasing na. Sabi ko, wala dito sa kotse ko yung pustiso niya. So I don't know. That's the only time. Pag sumakay ka sa kotse niya, no? Ganda. Nandun yung nakasabit. Ang ganda.
Ang ganda. Great episode. Matabi Best ng Rosa. souvenir. Natatuan mo bawat ngipin, ano? Pepe. Diba? Ay, Pepe rin yun eh. Pepe din. Nako, pag nakita ko, nanakawin ko. Nakakawala talaga ng ngipin yan. Excited na schedule. Wala pa akong natin yan, dinedate na may pustiso. Oh. Wala pa. Pero open ka. I'm open. open. Nice. Yung pagtatapat sa'yo pag magkasama Yung na. Bumble ko nga 23 to 80. Ang ano mo, nakapag-date ka age- na someone older than you? Yeah, before. In my 20s. 80. What's the oldest? Tangina. When I was 20, she was 64. Wow! Gano'n ka Pero well-maintained yan? Head of a music channel. I won't say which one. Ibang lahi. Hindi local. Research na lang tayo. Ibang lahi. Well-maintained siya. Ibang lahi. Siguro. Well-maintained. Oo. Collagen. Tapos ano siya, single forever, ganon. Well, Cat patay na siya lady. ngayon kasi Hindi. nagos 30 years ago. Yun, di ko na, we never had a conversation after. Biglang, she need to fly in for an event and then fly out. So, paggising, wala na. Wala na. Ginamit ka lang niya. And may envelope pa nga. May letter na may... Pera. May pagkain nun. Call boy. Oh, 20 pa lang. I was like, first starting my career. Ano nabili mo? Wala ako sa Magic. Ano nabili mo 2,000. doon sa perang yan? Ay, hindi ko na. Nagbayad ako pang rent eh. Sakto. How did that happen na nagka-connect kayo? It was that certain music channels launch and they had an event and basta lumipad dito yung mga executives. And then she had a liking for me kasi I was 20. Anong trabaho mo at that time? DJ, host? Wala pa nga eh. I was working Magaling lang makipagkwentuhan. promo boy and still working for that radio station in Batangas. Sa Batangas ka nag-start? Doon ako nag-start. Batangenyo ka, hindi? Hindi. Okay. Doon ang station talaga. Bago mag-Magic. Nag-commute ako every day. From Ortigas to Batangas. Hindi ito yung first time niya nag-meet. Ito yung... No, first time. First time niya Tony nag-meet. pengi akong fries, Go ahead. First time. First time ko na-meet siya. First time. First and last. Because I never... Wow. I didn't even get her number nga eh. Ano pa yun? Nokia 5110 pa nga yun. Kulang yung memory ko sa phone eh. Mas masaya yung experience pag matanda na. Parang lola mo na yun, ano? Actually, since bata ako at that time, kabado. May kabado eh. 60 and then you're 20. Kabado. I wish I met her now. I wish I met her now. Dude, she would be 85 siya na ngayon. Siya yung nagdala nung... That would be 85 na may. So baka napagalit na repeat. Remember me? Mga 90 plus na yun. Hindi, pero mas siya yung nagdala nung... Oh yeah. For sure. Nahihina Bilib ako. kami sa, For sure. bilib kami sa katapatan mo, pare. Bilib ako sa'yo, saan ka nahanap ng saging putang na. Kotse ko, kaya ako nawala. Kaya na nasa hotel ka, pagbalik mo yung tatlong saging. Baka kasi mabulok lang eh. Wait, may fruit platter sila. Talaga. Pero kasi baka mabulok lang dahil ilang oras na sasakyan, di ba? Nag-ano siya, mainit. Pepe, Sayang. Excited ako doon pag nag-club tour. Gawa natin. So you can see the different aspects of the nightlife. May clubbing, may lounge, may usapan na bar na usapan lang, kwentuhan lang. And then may isa pang bar na tugs. Meron ka bang bar na may tumutugtog na live? Live. 12 Monkeys. That's what I love kasi. Hindi ako lumaki sa tugs-tugs, lumaki ako sa mga bar na may banda. Yun ang favorite ko, 12 Monkeys. Kasi live bands, every day, nakaupo, all night. After 12:30, latest is 1 a.m., latest na yun eh. Diba? Unless it's Kamikaze, Parokya, sila lang ang hanggang 1 o'clock eh. Hanggang late eh. Kaya pag ganitong mga edad ganyan, parang late 30s na, parang mas na-enjoy mo na talaga yung banda. Ako sobrang gusto, parang busog na busog ako sa music. Chilling with your wife. Yun. I think it's also it comes with the territory. Pag may asawa ka na,
yung mindset mo, hindi ka naghahanap ng iba eh. Di ba? Yung mindset mo... Para saan pa tong episode na to, pare? Pero totoo. You just find a place where the two of you can enjoy the night out. I mean, if Kasi as you grow older, time is more valuable. So, Tama. you'd rather have something Pero na... excited ako But makita. there are some adults na Subjective early pa rin. 40s, 50s, 60s still enjoy the nightlife. Yeah. Saan ang lugar na And I mga yan? think it comes with also with as I see it as you go up the corporate ladder or kung lumalaki yung sweldo, you have more money to burn. And also, if you did not get to do it when you were younger, may nakikita ko ng mga, oy, hindi na lumalabas to eh. Ngayon, lumalabas. Ay, wow! Saan ang mga pwesto ng mga yan? Like, where do these people... Hindi kasi Abangan mo ah. High clubs, Xylo, Red Guda. Yung mga 40s up. Ikutan natin lahat yan. Malalaman mo na, uy, di ba, they'll come out once in a while, yun iba. But the ones that are happily married comes out maybe once a month, maybe less. The ones who maybe new money and new lifestyle, lumalabas more often. Kasi, First. lapitin ng mga, mga single girls. Siyempre, ikaw, okay, whatever you want. Bili lang. Kuha ka lang. Di ba? May ma-realize mo rin yun po kasi pagkabata ka pat wala kang pera, ang tagal ng beer sa'yo. Ang unang tanong, bago pa rin pumasok mo. ng club, magkano beer dyan? Yung time na yun yata, 95 yung mahal. Yun ang Hindi mo nagtataka ako. bibitawan yun. Ngayon, di ba dati, I don't know with you guys, but for me, we used to, drink sa 7-Eleven. Muna. May kulang ako sa Kakarga ka kotse. muna. Kasi mas mura. So when you get to the club, may amats ka na. So one beer or couple shots. If you know the promoter, libre na yun eh. Di ba? Few shots. Ngayon, yung mga kabataan ngayon, ano yan? Tequila, Belvedere, like tequila, vodka, scotch. I'm like, how do they pay for this? Parents pa. Nag-ano sila, Parents nagbobote na man. sila, nagbobote na Like sila. Bottle key. Ano yan? Tapos picture. Back. It's a show. Sino ba ako sumabay? Their budget has gone up at 18. I'll take you to Clubhouse. You'll see. It's a new life. Maninermon tayo ng mga 18-year-old. Sarap pa pagpapaluin to eh, no? Grabe, saan kumuha ng empire mo? The biggest night. They have money that we didn't have. The biggest night is a Tuesday night for these 18-year-olds. Tuesday 23. Anong meron? Makita mo yung pila. I don't know why. I don't know why it's Tuesday. They go Ang half Tuesday day. ko dati, Models Night nalala ko back in 2000, maybe 4 or 5. Tabu in Makati. But it wasn't like this kind of Models Night. It's not even a Models Night for them. It's just a regular night for college students on a Tuesday. Yung mga model dun sa mga models na yun, di ba, trabaho para sa kanila yan. Para ang Anong hirap. gagawin pag na-inlove sa kanila? Yun ang tanong mo. Yun nga eh. Dati may parang yun ang nataypan ko noon nung nagka-clubbing ako. Parang pinapaasa ka. Yun yung napabili ako ng Muay. Ayun. Champagne. 10,000. Dahil parang inaano ako ng promoter. Tapos buti na lang pinigilan ako ng manager ko kasi ready na ako maglabas ng ng pera eh. Kala ko, iba lalabas eh. So may mga instances ba na pwede silang talagang mapa-fall o talagang alam na lang talaga nila yung game na nilalaro ka lang nila? Yeah. To make you buy drinks, ano? Trabaho. Push. So wag mong aanihin yung mga promoter. Kaya maganda yun sa club. Yung mga VIP, puro babae yan eh. Hindi man lalaki yan eh. Babae yan. Kasi malalaman nila kung sinong mga high roller, sino lasing dito, sino magbabayad. Nagamit ako. Diba? Nalaman Kaya doon ka ma-inlove dapat sa Mama San, pare. Yun talaga, true love. Bouncer. Buti na lang may putok siya. Meron ba? Oo. Magpaalam tayo. Ha? Oo. Shoutout sa ating mga Patreon dyan. Harvey Tolosa, Erickson Viñas, Renrin Chavez, Jolimer Gonzalez, Tom Michael de la Cruz, Jassel Pagdanganan, Daryl Kalimbas, Mark Gelera, Gabriel Yasha, Boy Bet Lagins, putangin na to, Marty Abuda,
Ryan De Leon, Andy La Cruz, Jake Concepcion, John Umali, Manuel Molina, Jael Achazo, Ivan Pitaliano, John Mondero, Stephen Paul Monasterio. Yan, para sa Cool Pals Tour, stand-up special tour, February 22, Tacloban, 10 na bumiling ticket. Ako, naka-monitor kami dyan. Live monitor kami. March 15, Cebu. March 29, Baguio. At ang mga shows ni Nonong Balina ng Konyong Kanal, March 1 sa Cool Pals Bar, Century Park Hotel. At ang 2 Mini NG, Nonong and Roger Naldo, March 8 sa Gigaos, Muntinlupa. At para sa ating episode... Nonong and Ngongo, no? Oo nga. Ngongo? Kayong dalawa? What? Episode recommendation ng ating Cool Pals librarian, si Jomar J. Kung nabiting kayo sa usapang clubbing, ito, episode 88. Lahat yan, yung nakipagsayaw sa James sa Bungal. Beer house yan. Oh, yan. Episode 88, balikan nyo kung nabiting kayo. Hindi pa natin napag-usapan yung Beer House with Tony. Beer, tsaka Gentleman's Bar. Iba yung Gentleman's Bar. Nagpupunta ka pa rin ba sa ganun kahit na kaya mo namang sa mga regular? Actually, I haven't been in a while, but parang mas type ko Gentleman's Bar kasi yung Gentleman's Bar, no matter what, may ang business model yon. Ang setting yon, maraming babae yan eh. And then they will sit with you for 15 minutes. After 15 minutes, bibili ka ng ladies drink, tapos panibago naman babae, another drink, ladies drink. Unless you like the girl, dito ka muna. Okay. So for X amount of hours, I think 1,500 to 2,000 pesos, she'll stay with you. Not so for bad. X amount or 3,000 pesos. Anong recommended mong Gentleman's Bar? Oh man, tagal na eh. Honestly. There used to be one in, wala nang 4th Strip eh. Tinanggal na. Yung sa taas, yung 3rd floor? Yes. Club 99? Oo. It's called Club 99 kasi 100, ano yan, working girls. Yeah. So iba pa yung Gentleman's Bar sa strip club. Strip club, iba pa yun. Iba pa. Kasi sa Gentleman's Bar, usapan lang. Nothing happens. Date na. Nothing happens. Okay. Ikot, sit. So it's really for gentlemen who are lonely, who are single, or have issues with their partner and they just want to talk to someone. Okay. Question. Question. Yes, ang kamay. Yes, ang kamay. Sir, interesado. Parang ka na, Interesado. Nagno-notes. Pag ganun ba, tas nagkasundo kayo ng babae, wala namang problema kung magkaroon kayo ng relasyon sa labas. Hindi sila mayayari From sa what I trabaho. know, from what my friend tells me who used to run one, bawal talaga. But adults na kayo eh. Yes. Pag Hindi na nakuha mo, makokontrol yan eh. pag nakuha mo yung number, okay to kung guy eh. Or cute yung guy, cute yung girl. Bahala Siyempre, na kayo. Nagkasundo kayo. out of that bar, it's already, bahal na kayo. Matanda na kayo. Ako may question ako. From that 15-minute na nakaupo siya sa tabi mo, how long bago malaman ng asawa mo? Malalaman natin pagpunta mo. Yes. From Alison Pescador, pamura po yung trabaho mga kupal sa City of Dreams po ng inyo. From Putang Fern ina nyo. Santos, pamura ko lang po kay James. In Mexican accent, ang tropa kong si Attorney James Alminar. Arriba! Ang ina, sige. First time yan eh. James Alminar. Ginagawa yan eh! At GK Ansel. Yan. From Rachel, pamura naman kay Sir Ryan Rems, ang asawa kong taga-Korea na sobrang loyal na si Daniel Lapuz. Sobrang loyal. Sakto. Korean. Daniel Lapus Gesekia! Yan. Ano sabihin? Pamura kay Nigerian James sa bakal kong kaibigan na ayaw mag-Patreon, Ton Camba. Ton Campa, why are you gay? Pamura naman po sa jowa kong si Troy Almeda na lagi nakikinig sa inyo. Di putang na nyo po. Pamura sana po sa kasama naming senior sa sinihan sa Makati. Wala daw po siyang pakialam kahit maingay siya. Sabi ni Mystic Oracle. Mystic, natatakot ako pag Mystic ang pangalan eh. From Giancarlo Carrion, pakimura naman po yung Nigerian James, ang bagong fan ng Cool Pals ni Mark Francis Miguel Mejos. Mark Francis Miguel Reyes, that is a very long name. That is a only comment. Tony, may nagre-request Zach Randolph, baka pwedeng murahin daw siya. Zach Randolph yung pangalan niya. Sakrado? Zach Randolph. Sakrando. Zach Randolph. 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 Yeah. Zach Randolph.
Tangina mo. Yan, maraming salamat. Thank you very much, guys, for visiting. Thank you. Jojo. Thank you, guys. Thank you. And for stand-up comedy shows, please visit www.comedymanila.ph. Yahoo! Yeah! Woo! Ow, now. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.